Paano ho magkaka-hearing kung hindi nyo alam? Ano yung hearing lang sa loob ng kwarto nila? Puro talaga katarantaduhan itong mga to eh. May nagtanong sa akin, "Good morning po, Boss Rai. Your issuance of warrant of arrest will be executed within 24 hours for 3 consecutive non-appearance to your court hearings. Violation under Revised Penal Code Article 315, Staffa, and Article 318, Deceit. Call us immediately. RTC, Warrant Section." Ito po yung text sa akin. Sana matulungan nyo ako, Sir Rai. Alright? Napakagandang katanungan po nito at maraming salamat po sa inyong pagpapadala. No? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay? Huwag ho kayong mag-alala rito sa ganitong mensahe. Bakit ho? No? Pag nagpadala raw ho sa inyo is RTC Warrant Section. Okay? Bakit po babadala ngayon ng mensahe ng SMS ng RTC Warrant Section? Di ba? Para dun sa warrant of arrest ninyo. Tsaka ang warrant po, hindi yan ibino-broadcast. Magugulat na lang ho kayo, may kakatok sa pinto ninyo. Isa-serve sa inyo yan. O, di ba? So, ibig sabihin, tinatakot kayo itong mga bugok na online lending apps na to. O, di ba? Tapos, makakapagtaka dito sa mga to, 3 consecutive daw po na hearing. Ang tanong ho, meron ho ba kayo na-receive na imbitasyon sa korte? Kung meron ho kayo na-receive na imbitasyon, dapat yun, alam ninyo. Di ba? Paano ho magkaka-hearing kung hindi nyo alam? Ano yung hearing lang sa loob ng kwarto nila? Puro talaga katarantaduhan itong mga to eh. Mario Joseph, itong mga online lending apps na to. Grabe kayong mga man-torture ng isip ng mga kliyente ninyo. Di ba? Tapos, ang isinampan nyo pang kaso, Staffa. Diba? Paano nyo napatunayan? Sige nga. Alam nyo ba kung ano ang kasong Staffa? Hindi. Kayo, tira lang kayo ng tira eh. Di ba? Doon sa nagtanong, ang Staffa po, para kayo makasuhan nito, dapat po yan, sa simula pa lang po ng panghihiram, meron na hong panluloko at panlilin lang kayong ginawa. Ibig sabihin po, meron kayong hindi totoong sinabi o meron kayong hindi totoong ibinigay na documentation. Ginawa nyo ba yun? For example po, nagbigay kayo ng peking ID. Di kaya sinabi nyo manager kayo sa ganitong opisina. Di kaya pineke nyo yung payslip. Yun panlilin lang yun, tsaka panluloko. Para kayo take advantage dun sa hinihiraman ninyo. Kasi alam nyo sa sarili ninyo na hindi kayo makakapanghiram. Sa halagang 2,000, 3,000, 4,000, sa tingin nyo, mga online lending apps na abusado, gagawin nyo ng mga kliyente ninyo? Kayo itong dapat kinakasuhan talaga eh. Ang mahirap lang kasi sa inyo, kahit identified kayo, kahit kilala kung sino kayo, kung saan kayo nag-uopisina, hindi kayo madali. Bakit? Wala naman kayo kasi dito. Di ba sabi nila? Ang nagpapatunay dyan is yung isang reporter na nagpunta dun sa opisina ninyo. Sabi ng mga gwardiya, matagal na, wala nang matagal nang walang nag-uopisina dun. Inuupahan. Yung kwarto. May gamit. Pero walang tao. Nasaan kayo? Naka-work from home. At saka yung mga amo ninyo di umano. Nasa ibang bansa. Mario Joseph na yan. Ganyan kayo kasakit sa ulo. Biruin mo, mga revoke na lisensya.
Hindi ma-serve sa inyo. Hindi kayo mapasara. Bakit? Saan kayo hanapin? O, di ho ba? Mario Joseph. Ang dami yung kabubukan sa buhay eh. O. Doon sa nagpadala ng tanong, wag mo kayong maniwala dyan. No? Biruin nyo, ikakaso sa inyo, no? Estafa. So, tapos, ang nag-message pa ho sa inyo is RTC, no? Warrant section. Oh, hindi ho ganun ng Tsaka ho, ang warrant ho, hindi ho yan, yan, kumbaga, hindi ho yan, pinangangalandakan. No? Nga yan, discreet nga yan, yung warrant eh. Oh. Hindi papaalam sa inyo na isa-serve yan. Marios. Saan kayo nakakita na, ito na lang, best example, di ba? For example, may ginawa ka talagang kalokohan. For example lang, for the sake of argument. So, for example, may ginawa kang kalokohan. O, di ngayon, nagtatago ka, di ba? Gusto mo ba na i-announce pa na, Hoy, Juan de la Cruz, suhulihin ka natin ngayon. O, paano ka mahuhuli? Kung isisigaw. Luko-luko itong mga online lending apps na to. Papamessage pa sa warrant section ng RTC. Oh, matindi talaga. Matindi ang katangahan nyo. Bakit naman kamote talaga naman? Wala na ba talaga kayong ibang alam kundi sirain ang pag-iisip ng mga kliyente po ninyo? Diba? Huwag ganun. Kaya tingnan nyo, wala nang may tiwala sa inyo. Ano ginagawa? One time, big time ang ginagawa sa inyo. One time mangungutang. O, yung iba, hindi na kayo binabayaran. Yung mga Ola farming, di ba? Nadadali kayo ng mga Ola farming. Kasi nga, ginagawa na lang nilang dahilan yung panghaharas nyo. So, yan, nadadali tuloy kayo. Di ba? Maraming hindi nagbabayad sa inyo, saka walang yaan ninyo. Pero dun sa mga legitimate na nanghiram na na talagang nagipit, pag-ipunan nyo po, no? Huwag niyo silang intindihin, no? Pagkakaingatan nyo po yung inyong mental health. Kasi yung mental health to importante yan, no? Hindi naman natatapos yan dyan. For example, naharas kayo. Nagkaroon kayo na anxiety depression. Okay? At nabayaran nyo na yung OLA. Hindi doon natatapos ang inyong depression tsaka anxiety. Habang buhay nyo yung dalaya. Kaya pakakaingatan nyo yung inyong mental health. Mapakawalang nga yung mga bugok na na yan. Online lending apps na yan. Saan kayo nakakita? Rebook na, nag-ooperate pa. Tama ba yun yung yung abuso ka ng tao? Hindi tama yan. Masyado kayong grabe mang walang niya, no? Actually, nawawalan na ako ng mga salita na para i-describe kayo. Alam niyo yun, na may mental block na ako sa inyo. Sa dami ng kawalang niya ang ginagawa ninyo. Di ba? Pinagdarasal ko na nga lang talaga kayo Kayong mga abusadong online lending apps. Lalo na yung mga kliyente ninyo. No? Ganon ko ipagdasal yung mga yan na huwag kayong huwag na kayong intindihin na na para hindi masira yung kanilang mga mental health. Di ba? Doon sa mga naabuso, no? Itong mga bugok na online lending apps na ito, no? Pagtuunan nyo ng pansin yung inyong sarili, inyong pamilya, inyong hanap buhay. Habang ginagawa nyo yan, no? Simultaneously, nag-iipon kayo para mabayaran nyo po, no? Yung inyong nahiram sa kanila. No? Tapos, simultaneous din po, mag-file kayo ng complaint. No? Ito po, yan po, dyan po kayo magsampa ng mga or mag-file ng complaint. Via email lang po yan. No? Andyan po ang SEC, ang National Privacy Commission, ang PNP Anti-Cybercrime Group, ang NBI Cybercrime Division. No? Andyan po lahat sila.
Okay? Diyan nyo po i-submit, no? I-email yung inyong mga complaint. No? Lalong ngayon ho, napaka-aggressive po ng SEC. Isang email nyo lang po talagang ifa-flag agad nila yung mga abusadong online lending apps na yan. No? Ang mabigat nga lang ho talaga, nako, matitigas lang talaga ang ulo. Pero ho yan, tuloy-tuloy nyo lang po, no, ang pagsasubmit at pagpapasa ng complaint. No? Darating din ho ang panahon, matatapos din yung sakit ng ulo ninyo na yan. Ano po? Ano ho niya? Yung sinabi ko nga sa inyo, pagtuunan nyo ho ng pansin, yung pamilya ninyo, yung sarili po ninyo, no? Yung inyong hanap buhay. No? Ituloy nyo lang ho yung pamumuhay nyong normal. Huwag nyo silang intindihin. Kasi pag pinag-iintindi nyo yung mga bugok na yan, no? Yung mga nangaabuso na yan, ay wala hong mangyayari sa inyo, no? Talagang kayo ho, kakainin ng inyong anxiety tsaka ng depression po ninyo. Labanan nyo po yan. No? Maghanap po kayo ng tao na po pwede nyo hong kausapin. No? Isa ho sa miyembro ng inyong pamilya. Kaibigan nyo po. No? Importante po yan is may nasasabihan kayo. No? Mahirap po kasi pag sinulo nyo yan, talaga hong lalong matotorture ang isip po ninyo. Ano po? Basta gawin nyo lang ho yung sinabi ko sa inyo. No? Para meron kayong, ang pinaka-importante nga, may outlet kayo na ilalabas po ninyo Para hindi nyo nasosolo, hindi yung, kumbaga, yung pagtotorture talaga, yung wala ka nang gustong isipin, kundi yung may gawin ka sa sarili mo. Huwag kong ganun. No? Masama ho yan. No? Alam ho natin lahat na masama ho yung iniisip nyo na yan. Kaya huwag nyo hong gawin. Ano po? Pinaka-importante dyan is pakalmahin nyo sarili ninyo. No? Gawin nyo yung usual nyong ginagawa bago nyo makilala pong mga damus na ng mga online lending apps na abusado na yan. No? Kargain nyo yung mga anak nyo, laruin ho ninyo. Lumabas ho kayo, mag-mall kayo. Hindi ho masama yun. No? Hindi ho, hindi kalabisan yung gagawin nyo na, na magsaya kayo kahit na kayo may problema. Ang importante lang naman ho diyan is hindi nyo tinatalikuran yung inyong obligasyon dun sa kanila. No? Kaya nga sabi ko kanina, habang kayo ho, inaasikaso yung pamilya po ninyo, kayo dun sa trabaho po ninyo, simultaneously, no, nag-iipon kayo. Okay? Bayaran nyo sila one time, one shot. Huwag ho kayo magpapasyal. Kasi pag nagpasyal kayo sa walang mangyayari ho sa binabayad nyo. Totoo po yan. No? Basta ho, ganun ang gawin po ninyo. Pagtuunan nyo ho ng pansin is yung inyong sarili, inyong pamilya, at inyong hanap buhay. Simultaneously po, mag-ipon po kayo. At simultaneously din, mag-file kayo ng complaint. Doon ho, sa pinakita ko sa inyo, o doon sa finlash ko po, doon sa inyong screen. Ano po? Para ho matapos na yung problema po ninyo. Kasi, pag hindi nyo ho hinarap yan, no? Wala hong mangyayari. Pag ho kayong mag-alala at kasama ho kayong lahat, no? Doon sa mga lalo na naabuso nitong mga online lending apps na to sa aking mga dasal. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.